Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang nagpaliwanag na may sobra-sobrang pondo ang PhilHealth na siyang dahilan kung bakit tama lang na huwag bigyan ng subsidiya ang ahensya sa 2025. Plano naman ng Kamara na paimbestigahan ng State Insurance Company kung bakit bigo nito mapalawig ang benepisyo sa PhilHealth members sa kabila ng sobrang pondo. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang zero subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa niratipikahang 2025 national budget ng Bicameral Committee. Paliwanag ng Pangulo, sapat pa ang pondo ng state insurer dahil mayroon pa itong reserbang budget na aabot sa 500 billion pesos. The cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion, is 100 plus billion. So meron pa ring reserve. Ngayong Lunes, patuloy pa rin ang batikos ng ilang senador sa issue. Ayon sa batas, for example, yung sin tax and sugar tax na pinasa po natin in the last 2 Congresses, ay dapat dyan ilagay po sa PhilHealth for their programs, no? Lalo na sa modernization of hospitals, public hospital equipment, pati subsidies sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng PhilHealth subsidies. Kaya talagang hindi ko talagang maintindihan bakit hindi po nalagyan ng pondo ang ating PhilHealth. Ang Department of Health na siyang supervising agency ng PhilHealth agad nilinaw na hindi mazi-zero budget ang ahensya at hindi rin daw mahihinto ang anumang serbisyo at benepisyo sa PhilHealth members. So, okay, maniniwala sa nababasa nyo sa social media. Lahat sila mali. Yung 150 billion, kayang bayaran yung yung remainder. Yung subsidy natin, 5,000 per indirect member. Ang indirect member, mga 16 million. Pag minultiply mo yun, mga 80 billion. Magkano ba yung surplus? 150 billion! The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. Sa harap nito, naisipasilip ng Kamara kung bakit bigo pa rin ang PhilHealth na pababain ng premium contribution ng mga miyembro o di kaya ay palawigin ang health benefits sa publiko gayong may sobra-sobra namang pondo ang ahensya. Nasabay pa sa issue ang pagkalat sa internet ng 136 million peso na proposed budget ng PhilHealth para sa 30th anniversary nito sa Pebrero. Hindi nila ma-explain bakit hindi tumataas ang ating mga benepisyo. Kasi yun po yun eh. Dapat kaakibat ng paglaki ng ating reserve fund, tumataas dapat ang ating benepisyo o di kaya nababawasan ng premium. Bakit hindi makapagbayad on time ang PhilHealth? Meron bang mga tao sa loob ng PhilHealth na nagpipigil dito? Kasi papalit-palit sila ng presidente. Parehong problema naman ang hinaharap natin, di ba? Dahil sa patong-patong na issue, nananawagan na ang ilang grupo at personalidad na patalsikin sa pwesto si PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Una nang pinuna ng Pangulo ang problema ng PhilHealth sa sistema ng pagproseso ng benefit claims.